So yung time deposit natin, which is an example, no? So dito muna tayo sa time deposit. Yung time deposit is also called certificate of deposit or term deposit. This is a type of fixed deposit in a bank or a cooperative agreement that the money will not be withdrawn within a given term. Okay? So, hindi siya dapat mag-withdraw within a given term. Okay? Time deposit pre-termination. This can be withdrawn anytime, no? Pwede naman siyang ma-withdraw anytime at hindi mababawasan yung principal na pera natin, no? Doon sa time deposit natin. Usually, bababa lang siya, mape-penalize lang tayo 10 to 50% of the interest, no? Pero meron po yung pera na ipinasok mo hindi siya mababawasan. So, ito yung mga interest rates ng mga bangko na nakita ko lang ano. Um, I think ito ay 2022 pa. So, kailangan ko siyang i-update. So, mga digital banks talaga yung medyo malaki magbigay. Uy, pero ang chismis, oh. Oh, ito, chismis. So, ang chismis ay, actually hindi naman chismis kasi inano na, ang Bangko Sentral mismo ang nagsabi na yung mga I think isa lang out of the 6 digital banks na registered sa Bangko Sentral ay earning. Oh, di ba? So, ibig sabihin ba nun ay nanganganib ang ating pera? Um, Maybe yes or maybe no. No? Pwedeng yes, pwedeng no. So kung meron kang sumusobra ng 500,000 pesos sa mga digital banks, medyo nanganganib yung sobra ng 500,000 pesos mo kasi hindi na yun covered ng PDIC. Pero kung below 500,000 naman yung nilagay mo ay hindi naman siya nanganganib, no? Kasi meron pa rin siyang insurance from the PDIC. At ang sabi nila, usually mga 5 to 7 years daw bago sila kumita. Kaya ako parang ano, um, i-expect na natin na magkakaroon ng some sort of consolidation sa mga digital bank sa mga susunod na taon. Anong ibig sabihin nun? Tingin ko sa mga susunod na taon ay si Uno at Tonic Bank ay magme-merge together or bibilihin ni GCash, ay hindi pala ano si GCash, ni Maya, si Tonic o si Uno. Magiging ganun. Parang sa mga bangko din, di ba, yung BDO ay binili niya yung Equitable Bank dati, mga ganyang tipo. Kasi nga, hindi sila earning. Okay. Ito naman yung mga interest rates ng time deposit no sa mga co-ops. Kung titignan niyo dito, ang medyo matlaki-laki ay itong SHSC, no? For a period of 1 year. So pwede rin itong PCCC, mga ganyan. Okay? So you can pero kasi pag titignan mo no kung ganito din lang naman, mag-MP2 ka na lang. Although ito kasi ay 1 year, yung MP2 ay 5 years, di ba? So, yun. Kayo ba, nagta-time deposit ba kayo? Ikaw, Annalyn, at saka Lian, dahil mukhang kayo yung ano makakasagot. Magta-type na lang sila Rose Hindi and po. Crystal. Ha? Hindi ko pa siya Hindi na-explore. ba? Ikaw, Annalyn? Hindi na, sir. Wala. Hindi na. Close. Oo, okay. So, yun. Ako, pag meron lang akong, kunwari may dumating na, meron akong pera na hindi ko gagamitin, usually, nilalagay ko lang siya as time deposit para kumita ng mas malaki-laki. Pero ang usual na ginagawa ko ay 1 year lang yung kinukuha ko na time deposit para madali siyang nag-re-renew at madali rin na kumare kung mag-pre-terminate ako, hindi ganun kalaki yung epekto sa interest rate. Ganyan. Okay? So, Challenge kasi sa OFW noon, ah, nag-dormant yung account, parang ganyan. pag sa Yun yung time, nangyari sa time deposit ko, nag-dormant. So parang for simplicity, kinlose na lang. So, nag-dormant siya kasi nag-mature na, hindi mo na roll over. Yeah.
Oh. Kasi Kaya kulang sa financial planning daw talaga. Hindi pa ah, masyado. hindi, tsaka ang ano diyan, ang key diyan talaga ay dapat may kilala ka doon sa bangko who can do that for you. At tsaka ngayon sa online, pwede na eh na ikaw na mismo ang mag-rolyo.